Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang impormasyong ito ay maaaring magdagdag ng libu-libong piso sa inyong bulsa ngayong buwan. Hindi ito biro, hindi ito chismis. Ito ay opisyal na inihayag ng parehong SSS at GSIS at maraming seniors ang hindi pa alam. Ngayon din, habang nakaupo kayo at nagbabasa nito, mayroon na siguro kayong pera na naghihintay sa inyo. Pera na sana ay natanggap na ninyo matagal na. Narinig na ba ninyo ang tungkol sa ikadu tranche ng SSS Pension Adjustment? O ang GSIS one-time cash payment na iyon na para sa mga retirees? Kung hindi pa, huwag kayong mag-alala. Iyon mismo ang pag-uusapan natin ngayon, ng malinaw, ng simple, at ng walang mga salitang hindi natin maiintindihan. Iisipin ninyo na para kayong nakaupo sa tabi ng isang kaibigan na nagtrabaho sa gobyerno at nagpapaliwanag sa inyo ng personal. Ang totoo, maraming seniors ang nawawalan ng pera hindi dahil wala silang karapatang matanggap ito, kundi dahil hindi sila naabisuhan o hindi nila alam kung saan pupunta, kung ano ang hihilingin, o kung kailan darating ang bayad. At ngayon, iyan ang babaguhin natin. Kaya manatili kayo. Basahin hanggang dulo ang script na ito dahil sa huli, ibabahagi ko rin ang isang tip na karamihan sa mga senior ay hindi alam. At maaari itong magdagdag ng hanggang 3,000 sa inyong buwanang kita. Handa na kayo? Simulan na natin. Una, pag-usapan natin ang SSS. Noong nakaraang taon, naglunsad ang SSS ng pension adjustment para sa mga retirees. Isang pagtaas sa buwan ng pensyon na matagal na nating hinihintay. Ang unang tranche ay naibigay na sa karamihan ng mga pensyonero. Ngunit ang ikado tranche, iyon ang mas malaki at iyon ang mas mahalaga para sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang ikado tranche ng SSS pension increase ay nagdadagdag ng approximately $1,000 hanggang $2,000 bawat buwan sa inyong kasalukuyang pensyon, depende sa inyong credited years of service at sa dami ng inyong kontribusyon noong nagtatrabaho pa kayo. Halimbawa, kung ang inyong kasalukuyang buwan ng SSS pension ay 5,500, posible na maging 6,500 o kahit 7,000 na ito pagkatapos ng adjustment. Hindi maliit na halaga iyon, lalo na kung may iba pa kayong gastusin tulad ng gamot, tubig, kuryente, at pagkain ng apo. Ngayon, sino ang makakakuha nito? Ang lahat ng SSS retirees na kasalukuyang tumatanggap ng buwanang pensyon ay karapat-dapat. Basta aktibo ang inyong account, basta nag-comply kayo sa annual revalidation, and basta nakapag-update kayo ng inyong contact information at bank account sa SSS. Doon nagsisimula ang problema para sa marami. Dahil kung hindi updated ang inyong records, maaaring hindi makarating sa inyo ang pagtaas na ito. Para naman sa mga dati o kasalukuyang government employees, mga guro, pulis, sundalo, nurse sa government hospital, clerk sa munisipyo, kayo naman ang pag-usapan natin ngayon tungkol sa GSIS one-time cash payment. Ito ay isang espesyal na cash benefit na inilabas ng GSIS bilang bahagi ng kanilang Enhanced Pension Loan at Retirement Benefits Program. Hindi ito buwanang dagdag sa pensyon. Ito ay isang beses na cash na direktang ilalabas sa inyong GSIS e-card o registered bank account. Ang halaga ay nag-iiba-iba depende sa inyong posisyon, years of service at uri ng retirement. Ngunit sa pangkalahatan, ang mga GSIS retirees na may sapat na kontribusyon ay maaaring makatanggap ng 20,000 hanggang 50,000 o higit pa bilang one-time cash payment. Mayroong mga kaso kung saan ang mga senior na may mahaba at tuloy-tuloy na serbisyo sa gobyerno ay nakatanggap ng hanggang 20,000 sa iisang bayad. Kaya siguraduhing alam ninyo kung karapat-dapat kayo o hindi. Paano malaman kung karapat-dapat kayo? Una, kailangan na retired na kayo o kaya ay nasa edad na 60 pataas at may at least 15 years of government service. Pangalawa, hindi kayo dapat may overdue na GSIS loan na hindi pa nababayaran dahil kung mayroon, maaaring i-offset ang inyong cash payment laban sa inyong utang. Ito ang tinatawag na loan offset o clawback at ito ang isa sa mga pinaka-hindi inaasahang sorpresa ng maraming senior. Kaya huwag kayong mag-alala.
Susunod na nating pag-usapan iyan. Ito ang bahagi na kailangan ninyong marinig ng mabuti. Maraming seniors ang nagagulat at nagtatalong, bakit maliit ang natanggap ko o bakit may kulang sa pensyon ko ngayong buwan? Ang sagot ay madalas nasa loan offset. Parehong SSS at GSIS ay may karapatang bawasan ang inyong pensyon o kahit ang inyong one-time cash payment kung mayroon kayong hindi pa nababayarang utang sa kanila. Ito ay legal at ito ay nakasaad sa inyong kontrata noong nag-apply kayo ng loan. Halimbawa, kung ang inyong GSIS one-time cash payment ay 30,000, ngunit mayroon kayong 12,000 na natitira pang utang sa GSIS pension loan, ang matanggap ninyo ay 18,000 lamang. Para sa SSS naman, kung may SSS salary loan kayo na hindi pa fully paid at nagsimula na kayong makatanggap ng pensyon, posibleng may bawas sa unang ilang buwan ng inyong pensyon hanggang mabayaran ang balanse. Kaya habang maaga, suriin ninyo ang inyong loan balance sa SSS app or sa GSIS website o personal na bumisita sa opisina nila. Ang magandang balita, maaari ninyong i-request ang isang statement of account, libre ito, para malaman ang eksaktong halaga ng inyong natitira pang utang, kung mayroon man. Sa ganoong paraan, hindi kayo magugulat. At kung malaki ang utang, maaari kayong mag-apply ng loan restructuring, lalo na kung napatunayang mahirap na ang inyong sitwasyon dahil sa edad o kalusugan. Isa sa mga pinakapalaging tanong ng aming mga seniors, kailan ko matatanggap ang pera? Para sa SSS Ikadu Tranche Pension Increase, ang disbursement ay nagaganap in batches, hindi lahat sabay-sabay. Ang SSS ay nagpapadala ng adjusted pension sa mga pensyonero ayon sa kanilang last 2 digits ng SSS number. Karaniwan, ang mga may mas mababa pang digits ay natatanggap ng mas maaga sa buwan, at ang mga may mas mataas na digits ay susunod. Ang timeline ay karaniwang isinasagawa sa loob ng 15 hanggang 32 araw pagkatapos ng opisyal na announcement. Para sa GSIS one-time cash payment, ang proseso ay direkta sa inyong GSIS e-card or Land Bank DBP account na nairehistro sa inyong GSIS file. Kung wala kayong aktibong account or na-deactivate ang inyong e-card, kailangan muna itong i-reactivate bago makalabas ang bayad. Pumunta sa pinakamalapit na GSIS branch o GSIS kiosk sa inyong lugar para ayusin ito. Huwag ninyong ipagpaliban dahil ang mga unclaimed benefits ay maaaring i-hold ng GSIS hanggang ma-verify ang inyong pagkakakilanlan. Isang practical na tip, mag-sign up sa SSS mobile app at sa GSIS eCard Plus mobile app para masubaybayan ang real-time ang status ng inyong payments. Libre ito at magagamit sa kahit anong basic smartphone. Ang inyong apo o anak ay makakatulong sa pag-setup nito. Mas madali pa itong gamitin kaysa tumawag sa SSS hotline na madalas ay abala. Ngayon, pag-usapan natin ang buwis. Ito ang bagay na bihirang i-explain kahit sa opisyal na announcements. Ang SSS at GSIS retirement benefits ay generally tax-exempt sa ilalim ng Philippine law, lalo na ang basic monthly pension. Ang ibig sabihin nito ay hindi kayo kinokolektahan ng BIR ng income tax sa inyong regular na pensyon. Ito ay protektado ng Republic Act 8424 o ang National Internal Revenue Code at ng RA 8291 para sa GSIS. Gayunpaman, may mga exceptions. Kung mayroon kayong ibang source ng kita bukod sa pensyon, halimbawa, nagpapaupa kayo ng bahay o may maliit na negosyo, maaaring magkaroon ng tax implications ang inyong total income. Ang inyong pension mismo ay hindi taxable, ngunit ang iba pang kita ay maaaring i-combine para sa tax computation. Kung hindi kayo sigurado, kumonsulta sa isang accountant o direkta sa inyong BIR Regional District Office. Libre ang konsultasyon at mas maayos kayong matutulog kung alam ninyo ang inyong sitwasyon. Ito na ang bahaging inaabangan ng marami. Ang mga nakatagong benepisyo na hindi karaniwang ina-announce. Una, ang SSS Dependents Pension. Kung kayo ay retired SSS member at mayroon kayong legitimate na minor dependents, na ibig sabihin ay anak na wala pang 21 taong gulang o may kapansanang anak kahit may edad na, may dagdag na 10% ng inyong basic pension bawat dependent hanggang 5.
Halimbawa, kung ang inyong basic pension ay 6,000 at may dalawa kayong karapat-dapatang dependent, dagdag na 1,200 bawat buwan. Hindi maliit iyan. Pangalawa, ang GSIS Pensioners Welfare Fund. Ito ay isang espesyal na pondo na nagbibigay ng tulong sa mga GSIS retirees na nangangailangan ng emergency financial assistance, tulad ng hospitalization, natural disaster, o biglaang pagkamatay ng kapamilya. Ang halaga ay umaabot sa 10,000 hanggang 20,000 at ang proseso ay mas mabilis kaysa sa regular na loan. Maraming seniors ang hindi alam na mayroon itong ganitong programa. Ikatlo, ang 13th month pension. Parehong SSS at GSIS ay nagbibigay ng katumbas ng isang buwanang pension bilang 13th month benefit bawat Disyembre. Ito ay automatic, hindi na kailangan pang mag-apply. Ngunit ang problema ay hindi lahat ng seniors ay natatanggap ito kung ang kanilang account ay hindi active o kung may holding order dahil sa hindi pa na-update na records. I-verify ninyo bago mag-Disyembre. Para sa mga kailangang personal na pumunta sa SSS o GSIS office, narito ang mga tips na makakatipid sa inyo ng oras at enerhiya. Una, pumunta ng maaga, ideally alas 8 ng umaga pagbubukas ng opisina, dahil ang pila ay mabilis lumago pagkatapos ng alas 9. Magdala ng lahat ng inyong documents, valid ID tulad ng Senior Citizen ID, SSS o GSIS card, birth certificate, at kahit photocopy ng inyong latest pension slip. Mas mabilis ang transaksyon kung complete ang inyong papeles. Pangalawa, gamitin ang priority lane para sa seniors. Sa ilalim ng Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act, kayo ay may karapatang ma-prioritize sa lahat ng government transactions. Huwag kayong mahiyang i-assert ang inyong karapatang ito. Kung may taong nagtatangkang pumalit sa pila, maaari kayong humingi ng tulong sa guard o sa front desk staff. Ito ang inyong batas. Ito ang inyong karapatang nakasulat sa Batas ng Pilipinas. Ikatlo, ischedule ang inyong visit sa SSS gamit ang kanilang online appointment system sa sss.gov.ph. Sa GSIS naman, maaari kayong mag-transact sa pamamagitan ng GSIS Wireless Automated Processing System o GWAPS kiosks na matatagpuan sa mga mall at LRT, MRT stations. Mas mabilis ito kaysa personal na pumunta sa main office, lalo na para sa simple na transactions tulad ng checking ng pension status or pag-update ng contact number. Hindi lang kailangan na matanggap ang pensyon, kailangan ding malaman kung paano ito palaguin o mapangalagaan. Una sa lahat, kung mayroon kayong dalawa o higang source ng benepisyo, halimbawa, parehong SSS at GSIS dahil nagtrabaho kayo sa private sector bago sa gobyerno. Tiyaking aktibo ang parehong accounts at tumatanggap kayo mula sa dalawa. Maraming seniors ang hindi alam na may karapatang silang mag-claim sa dalawang sistema kung nag-ambag sila sa pareho. Ikalawa, kung mayroon kayong SSS or GSIS savings program tulad ng Peso Fund, i-maximize ninyo ang inyong dividends. Ang mga savings na ito ay nagdudulot ng annual dividends na idinagdag sa inyong account. Maaari kayong mag-inquire sa opisina kung magkano na ang naipon ninyo at kung kailan pwedeng i-withdraw o i-convert sa dagdag na benepisyo. Ito ang perang inyong pag-aari na maaaring natutulog lang sa kanilang sistema. Ikatlo, pag-isipan ang inyong beneficiary designation. Kung sakaling mangyari ang hindi inaasahan, ang inyong hindi na-claim na SSS at GSIS benefits ay mapupunta sa inyong designated beneficiary. Kung hindi kayo naka-update ng beneficiary, lalo na kung may mga pagbabago sa pamilya tulad ng kamatayan ng asawa o pagpapalaki ng bagong apo, pumunta na sa opisina at i-update ito ngayon. Ito ay isang regalo ng seguridad para sa inyong pamilya. Mga kababayan nating seniors, ang pera na kinarapat ninyo ay hindi isang regalo ng gobyerno. Ito ay bunga ng inyong trabaho, inyong pawis, at inyong tapat na serbisyo sa loob ng maraming taon. Kaya huwag kayong mahiyang mag-claim ng kung ano ang sa inyo. Huwag kayong matakot na magtanong sa SSS or GSIS office. Huwag kayong mapahiya kung hindi kayo marunong sa computer.
Ang inyong anak o apo ay makakatulong sa inyo. Ang pinakamahalagang bagay na magagawa ninyo ngayon ay ito. I-check ang inyong SSS o GSIS account sa susunod na 2 linggo. Tiyaking updated ang inyong bank account number, contact information, at beneficiary designation. At kung hindi pa kayo nakatanggap ng ika-2 tranche ng SSS pension increase or ng GSIS one-time cash payment, pumunta sa pinakamalapit na branch at humingi ng update. Sabihin ninyo na nagbasa kayo tungkol dito at gusto ninyong malaman kung karapat-dapat kayo. Maraming salamat sa inyong oras at tiwala. Ingatan ninyo ang inyong sarili, ang inyong kalusugan, at ang inyong pamilya. At tandaan, kayo ay hindi lang basta senior citizen. Kayo ay mga bayani ng inyong pamilya at ng inyong bansa. Kayo ay karapat-dapat sa lahat ng benepisyong darating sa inyo. Hanggang sa susunod,